inaabangan. Bumiyahe na po ang mga taga-embahada ng Pilipinas sa Japan papuntang Iwate Prefecture na matinding sinalanta ng tsunami. Ang misyon nila, magdala ng tulong sa may 700 Pinoy na naiwan sa nasabing lugar. Para sa update, makakausap natin live si Weng Hidalgo na kasama ngayon sa bus na nagdadala ng relief goods. Weng, good afternoon. Good afternoon dyan at good evening naman dito. Hanggang ngayon, Erwin, ay nasa biyahe pa rin tayo papuntang Morioka, Iwate para maghatid nga ng relief goods sa mga kababayan natin na naroon. Ang Iwate Prefecture ay nasa lantarin ng lindol at tsunami noong March 11. Nagkakaubusan na raw doon ng pagkain kaya kailangan na silang dalhan ng pagkain at tubig. Lulan din nitong bus ang mga kumot at comforter. Karamihan kasi sa mga residente roon ay nagkasira-sira ang gamit. Ayaw nilang lisanan ng Iwate dahil naroon ang kanilang pamilya at ari-arian. Samantala, Erwin, sunod-sunod pa rin ang aftershock dito na may magnitude na 6.0 at kaninang umaga nga, bandang alas 7 ay naramdaman natin yan habang tayo ay nasa loob ng hotel. Sa ngayon naman ay may kuryente na sa control room ng reactor 3 sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Kaya nakakapagtrabaho na ang mga tao roon para makontrol ang pagsingaw ng radiation. Sa reactor 4 naman ay wala pa rin kuryente. Ayon sa Japan Nuclear and Industrial Safety Agency, puspusan pa rin ang ginagawa nilang pagsasaayos sa planta para magkaroon na uli ng kuryente sa mga pumps na siyang bobomba ng tubig para mapalamig ang reactors dahil tumaas sa 400 degrees Celsius ang temperatura ng reactor 1. Hanggang 302 degrees Celsius lang ang temperature limit ng reactor. Kaya kailangan itong bombahin ng tubig. At kapapasok lang na balita, may mga trabahador sa planta na lumikas ngayon dahil may itim na usok na naman na lumalabas sa reactor 3. Samantala, sa kasalukuyan ng death toll sa ng lindol at tsunami ay nasa 9,301 habang ang nawawala ay umabot na sa 12,645. Ayon sa Philippine Embassy, ang mga Pilipino na unaccounted for ay nasa 32. Hindi pa kumpirmadong nawawala ang mga ito kaya sabi ng embahada, unaccounted lang sila. At sa ngayon nga, Erwin, ay inaadisuhan pa rin ng publiko na huwag pa rin uminom ng tap water. So yan ang pinakalitas mula dito sa Japan. Balik sa iyo, Erwin. Alright, maraming salamat sa iyo, Weng Hidalgo. Dahil sa banta ng radiation sa Japan, biglang napasabak sa testing ang mga radiation scanner sa North Harbor sa Maynila na matagal nang dinonate sa atin ng Amerika. Ikwento mo, Edison Reyes. Ang epekto ng radiation sa Japan ang unang sinabing walang epekto. Mahigpit ng binabantayan dito. Ang mga kargamentong galing Japan tulad nito sa Manila International Container Terminal sinasalang sa tinatawag na automated radiation portal monitor. Just to make, again, to ensure nga na lahat dadaan. So, even ginagawa na namin before, mas sinisiguro natin ngayon na lahat talaga may scan natin. Buhat sa mga makinang ito, magtatransmit ito ng data para malaman kung positibo o negatibo sa radiation ang mga dumadaang container van. The radiation portal monitors have detectors that has specific roles in detecting specific energies so that when they detect in a container van or any vehicle that goes in this portal monitor, it will relate to the workstation. Kung positibo sa radiation, mag-aalarma ang makina at haharangin na ang kargamento. Wala namang problema ang mga importer sa hakbang na ito ng FDA at PNRI. Hiling lang nila sa gobyerno na magbigay ng sertifikasyon na ligtas ang kanilang mga produkto. Sa ngayon, mga kargamento pa lang ang dumadaan sa screening. Sabi ng PNRI, hindi pa rin daw kailangan na isa lang sa screening ang Pinoy na umuwi galing Japan. Edison Reyes, News 5. Puspusan na ang paghahanda at pagsasanay ng maraming rescue units sakaling tamaan ng malakas na lindol ang Pilipinas. Ang problema, karamihan sa mga bihasang rescue team at makabagong kagamitan nakasentro sa Metro Manila. Paano na ang ibang lugar? Romel Lopez, ikwento mo. Ganito ang eksenang maaaring mangyari sakaling tamaan ng malakas na lindol ang bansa. May mga taong masusugatan at sirang ari-arian. Kaya gamit ang makabagong rescue tools at mabilis na aksyon, pinakita ng Red Cross kung paano rumisponde sa sakuna. Kahit tsunami pa ang tumama, may nakahandang higanting amphibious vehicles para sa rescue. Kaya nitong tahakin, mapatubig man o lupa. Ang problema nga lang nakasentro rito sa Kalahang, Maynila ang bulto ng mga kagamitan at rescue teams na sanay sa sakuna.
Oras sa tamaan ng malaking kalamidad ng Kalakhang, Maynila, gaya ng lindol sa Japan, posibleng maparalisa ang pagbibigay ng tulong. Kung magkaroon ng prepositioning of resources or assets, huwag natin dalhin lahat dito yung ating mga kakayanan sa Metro Manila. Dahil pag naapektuhan ng Metro Manila, yung mga gamit na yan o mga assets natin ay hindi na rin mapapakinabangan dahil hindi yan magiging accessible. Pero hindi lang Red Cross ang nangangamba. Kahit kasi ang rescue unit ng Marikina, tila nangangapa pa raw sa dilim. Mismong sila, hindi raw nila alam kung saan ang eksaktong tatamaan sakaling gumalaw ang West Valley Fault Line o dating kilalang Marikina Fault Line. Bagamat meron silang sinasabi na iba-iba sa mga lugar, pero syempre pinag-aaralan pa rin paano talaga at ano yung sinasabi na yun. Kaya naman ang barangay Tumana sa Marikina na sinasabing malapit sa fault line, hindi maiwasang mangamba. Panawagan nila sa FIVOLCS. Nakikiusap kami na sana bumaba rito for accuracy, yung tamang dahilan o tamang mga situational cases na talagang katotohanan. Romy Lopez, News 5. Tuloy ang mga pag-atake sa bansang Libya. Muling binalabog ng pagsabog ang mga taga-Misrata sa Libya. Natunan pa nga ang pambobomba sa kamera. Sa Tripoli, tuloy din na ang putok ng mga anti-aircraft artillery ng militar. Pero walang kumpirmasyon kung naglunsad ulit ng airstrikes ang Allied Forces sa Libya. Sa Benghazi, natagpuan ang nag-crash na fighter jet ng Amerika. Pero lumabas na technical problem ang dahilan ng pagbagsak nito at wala raw kinalaman sa giyera. Kasabay nito, inihayag ni US President Barack Obama na iti-turn over na nila ang kanilang pamumuno sa operasyon sa Libya sa mga kaalyadong bansa. Nasa Libya pa rin si DFA Acting Secretary Albert Del Rosario para asikasuhin ang mga pangangailangan ng mga Pinoy doon. Inutos na rin ni Pangulong Aquino ang mas maayos na talaan ng mga Pinoy na nailikas at naiwan pa sa Libya. Mismong siya raw kasi naguguluhan na sa magkakaibang report. Sa iba pang aksyon abroad, handa ng presidente ng Yemen na pakinggan ang hiling ng mga rallyista para maiwasang matulad sa Libya. At lalaking halos mabura ang muka ng makuryente sa Amerika bago na ang itsura. Ikwento mo nga, Naomi Dayrick. Mukhang lumambot na si Yemeni President Ali Abdullah Saleh ngayong kaanib na ng mga rallyista ilang matataas na general ng militar. Payag na siyang tuldukan ang mahigit 3 dekada niya sa pwesto sa susunod na taon. Hiling na lang niya, wag na itong idaan sa kudeta para hindi na magkaroon ng civil war tulad ng sa Libya. Basag na salamin at wasak na mga mesa at ATM ang eksenang bumulaga sa mga Syrian. Ang Justice Palace halatang sinunog. Gawa raw ito ng mga rallyistang galit na pinoprotesta ang pagpatay ng mga pulis sa isa nilang kasama noong linggo. Nasunog din ang Interior Ministry sa Cairo. Dito kadalasan nagpoprotesta yung mga kontra sa military government. Pero giit na mga rallyista, hindi sila ang may gawa nito. Posible raw na power malfunction ang dahilan ng sunog. Ganito siya noon. Heto na siya ngayon. Yan ang produkto ng kauna-unahang full-face transplant procedure sa Amerika. Ginawa ito kay Dallas Waynes, ang lalaking nasunog ang muka matapos aksidenteng makuryente noong 2008. Mahigit kalahating araw tumagal ang operasyon na pinagtulong-tulungan ng 30 surgical experts. Naomi Dayri, News 5. Showbiz aksyon tayo, may bagong handog sa mga kabataan, si Rico Blanco. At premiere night ng bagong 3D movie ni Justin Bieber, dinumog ng fans. Ang chika hatid ni Laila Chicadora. Chika number 1, young at heart pa rin talaga si Rico Blanco. Bukod sa musika niyang nakakapagpabuhay ng loob sa kabataan, sinusulong na rin niya ngayon ang panonood ng educational TV shows. At para mas mainganyo rito ang mga kabataan, bibisita raw si Rico sa iba't ibang paaralan. For us, me and my siblings, nanonood kami araw-araw. We were having fun watching. Hindi naman namin alam na nag-aaral kami. It's very important what